Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino. Title, Ombudsman Remulla versus DOJ Secretary Remulla. Nagbangayan sila, lantarang kinontra ang isa't isa. Naging usap-usapan online nang mapansin ng netizens na tila magkasalungat. Napahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla kaugnay ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court sa usapin ng investigasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan ang noong siya pa ang kalihim ng Department of Justice, iginiit ni Remulla na walang obligasyon ang bansa na makipagtulungan sa ICC matapos ang pagkalas ng Pilipinas sa tribunal noong 2019. Narinig ko rin yan, ilang beses niyang sinasabi yan noon. Dahil dito, kwinestyon ng ilang netizens ang consistency ng kanyang posisyon sa isang sensitibong usapin na may kinalaman sa soberenya, jurisdiction at pananagutan. Ito, ang ganda ng pagkagawa. Ang exact statement ni DOJ Secretary Boying Remulla noon. Sabi niya, we are not members of the ICC. So, whatever relationship with the ICC is on an arm's length basis. If we have to talk to them, but we have never spoken to them. Wala. Hindi kami nakikipag-usap niyan. Wala nang jurisdiction ng ICC sa atin. That was before. Ngayon. Sabi niya, totoo yun. Kasi, sa testimony ng mga ex-marines, sinabi nila nakipag-meeting ang mga ICC investigators kay Ombudsman o Secretary Remulla ba noon, Trillanes, ICC, I think, nandyan din ata si General Torre. Noong una, that's canard. Hindi yan totoo. Walang basihan. Ganon din si Trillanes. Hindi yan dito. But, March 2 ata, sinabi niya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personnel ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan kasi mga Pilipino ang mga testigo na ito So, magkasalungat nga. Hindi makikipagtulungan nung una, ngayon nakikipagtulungan na. So, tignan natin people who reacted. 32,000 people ang nag-react. 25,000 ang tumatawa, 4,900 ang galit. 2,200 lang ang nag-like. So, ilang percentage? Mga 97% galit o kaya hindi naniniwala kay Ombudsman Boying Remulla. Yan po ang pulso ng mga netizens. So, basa tayo sa mga comments. Jimmy Yang, the Philippine law according to Boying Remulla. Providencia o Chida. Laging cover up ang kaso sa gobyerno kung sino ang nagsasabi ng totoo. Yon pa ang kinakasuhan. AD, sabi, Trillanes, paano na may umamin na? It means totoo na may $2 million na ginamit para sa ICC. Nagtatanong lang naman. Amanda Dimitrio. So, ang sistema, nag-offer tong si Trililing kay Boying about paano kidnapin si PRRD. Then, sinabi kay Ngagba, then group effort na. Ang meeting goal, paano sirain ang mga Duterte, period. John Paul Bonyog, nag-iba biglang kwento kasi may pictures. Oo nga, klaro yung pictures. Kaya yung sinasabi ni Auntie Claire na lousy script, hindi pag award winning.
Sige na lang kung sino ang maniwala sa kanya. Hindi po bobo ang taong bayan. Kasi age of social media na ngayon, hindi na kontrolado ng isang grupo ang naratibo. Ang daming sources ng information. At salamat at ako, bilang isang vlogger, kung ano yung nakikita ko na katotohanan, yun ang hina-highlight ko. Kung ako anong nakikita ko na hindi totoo, sinasabi ko rin. Kaya, anong sabi doon sa the strength of a democracy is on the informed citizen. Pag ang mamamayan ay informed, yung alam nilang nangyari, yun, malakas na demokrasya. Kaya huwag po tayong basta-basta maniwala sa sinasabi. Timbang-timbangin nyo rin ang naririnig ninyo, mga kaibigan. Kasi, battle of narratives ngayon, ang labanan ngayon, court of public opinion. Nagsalita una mo nang nagsalita si Orly Gutesa. Tapos biglang nawala. Yun pala, according to Attorney Baligod, napilitan siyang pumirma ng affidavit na binabawi niya yung kanyang salaysay noon dahil natatakot siya sa kanyang pamilya. Ngayon, lumabas ang Brave 18. Nako, hindi nyo na pwedeng takutin yung Brave 18 na yan. Dahil ang dami na nila. Kung ano ang sinasabi kung anong pahayag ni Gutesa, pinatotohanan ni Saldico, ngayon pinatotohanan ng mga Brave 18, complete with pictures and videos. Ayan na. So kahit anong sabihin, sabi ni Senator Lacson, lacking in believability. Ang sabi ni Tulfo, hindi ko papatulan yan, baliwala yan. Senator Soto, I will not dignify it. Sige. Si Auntie Claire, lousy script, sige. Ba't kaming mamamayan, dito na. Alam din naming mag-conclude. Kung ayaw nyong imbestigahan ito, sige lang, maghintay na lang kami. Tayo po, maghintay na lang sa 2028. Doon natin ibubuhos ang ating galit sa ginagawa nila ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni ang natagaan og yero. So makatop na ni gyud siya karon. O karon mo na ni ang itsura sa balay sa natagaan mo og yero. So mga dako na gyud kayo ang buslot sa iyang balay. So mo na ni siya So gisapaw-sapaw na untang yero. Apandi na gyud ba kaya katoy tungod sa kadugayon na daot na gyud kayo. So mao na ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Karon. Og karon pila na ni ka tuig ang imong balay nga inaan ng itsura? Kuan 20 na ni katuig. 20 na ka tuig. So sa kadugayon na nga naman nga wala mo nakapalit og sen. Sud. Tungod sa kalisod. Nga wala mo nakapalit og sen. So unsa din yung panginabuhian? Kuara lagi. Pag-umara. Mag-umara. Mag-uma. So walay kita gihapon. Wala. Naa na kay estudyante. Naa. So pila na kabuk ang imong anak di ay? Duha Na. So tanan na naga-eskwela. kana pang isa. Ang isa pa ang ga-eskwela. So dugay na gyud ang kuan kung maglungag mo, magluto mo, magantos na gyud mo sa ulan. Oh, mag-antos na gid mi. Kay wala naman gid mi gay kuan sa palit sa sin. Salamat gid kayo kay nakabot mo. Nakabot po ng hinabang. Salamat gid kayo kay kung pag maglungag mo yan di na gid mi ulanan kay nakabot naman ang Sin. sin. Salamat gid kayo tabang sa sin.
Salamat po sa kanser. Salamat sa Ginoo nga siya ang nagpanalangin sa amo. Salamat kayo. Kay